Sa pong mapagpala at matagumpay na araw po sa lahat ng ating taga-subaybay, tagapakinig ng ating mensahe po. Tayo po muli ay magpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol po sa mga parabola o talinhaga na itinuro ni Jesus dito po sa Matthew chapter 13. Tayo po ngayon ay nasa verse 31 hanggang 35 ang talinhaga patungkol po sa butil o binhi ng mustasa na napakaliit at ang libadura or yeast na siyang napaka-importanting ingredient para sa pagluto ng isang tinapay. Ano nga ba ang kahulugan ng mensaheng ito? Sa ating pong title, mula sa maliit hanggang sa malaki, ang kaharian ni Kristo. Alam niyo po ba na ang Apple or Apple application na kinikilala natin yung iPhone ngayon ay nagsimula po hindi sa isang malaking lugar o apartment, kundi nagsimula po sila sa isang maliit na garahe lamang. Ngunit ngayon, halos lahat ay naka-iPhone na o Apple, 'di ba? Ganun din sa history, no? Ang mga minority o ang mga taong kukonte, kahit nasa church history, ang nagsimula ang simbahan, ang church, sa 120 na katao. No? Ano nga ba ang kahalagahan ng maliit at wag natin hamakin ang mga kukonte? No? Bagamat tayo lamang ay ilan lamang tayo sa simbahan, ngunit gustong ipaalala sa atin ng Panginoon na huwag tayong madaya sa kokonte dahil si Kristo nga siya lamang nag-isa, no? Sa introduction po, nabubuhay tayo dito sa isang mundo na sumusukat sa laki o kadakilaan ng isang tao sa kanyang laki, gaano ko siya katangkad, gaano siya ka big time, gaano karami ang kanyang pera, ka karami ang kanyang naipon o ang salapi o nakikita niyang kapangyarihan, no? Ngayon po ay uso ang korupsyon sa mga politiko at iniisip natin sila ay napakalaki. Ngunit maraming palang mayayamang tao nagsisimula lamang sa maliit. Ngunit sila ay gumamit ng korupsyon o pera na hindi naman kanila, isang malaking pagnanakaw. Ito po ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Ngunit ang kaharian din po ng Diyos ay hindi po kumikilos sa standard o pamantayan ng tao. Maaring madaya tayo ng laki, bigat, bilang, ngunit sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa talinghagang ito na ang buto ng mustasa at libadura ay nagsisimula sa maliit. Halos hindi nakikita ang kanilang ginagawa, ngunit lumalaki ng unti-unti at sa isang bagay ay lumalawak at nagbibigay ng buhay at nagbabago. Tulad po ng mustasa. Yung mustasa po na kinakain natin ay hindi po yun ang mustasa na sinasabi ng Biblia. Isa po to, isang uri ng ng maliit na puno, no? Ngunit hindi po yung mustasa na kinakain natin o binibili sa palengke. Dahil ito po ay lumalaki at pinupugaran ng mga ibon at ginagawang pahingahan at kung nauulanan ay kanlungan. Ang mga talinhagang ito ay nagpapasigla sa atin kapag tayo ay nanghihina at iniisip natin na tayo ay nag-iisa, kukonte, tayo lamang sa loob ng simbahan, mukha tayong maliit. Ngunit kapag ang ebanghelyo ay nasa sa atin at mukhang sumasalungat sa sanlibutan, huwag po tayong mawala ng pag-asa.
Ano pong ibig sabihin ng mula sa maliit hanggang sa malaki? Sa verse 31 po hanggang 32, pinapaliwanag po sa atin na ang lahat ay nagsimula po sa maliit na simula. Kaya huwag nating maliitin ang mga simula. No? Yung tao na yan ay mahirap yan. Yan ang tao, walang magagawa yan. Maliit lamang siya. No? Minsan ganito ang ating pagtingin sa kapwa natin, sa isang tao, sa mga bata. Ngunit alam nyo ba na ang Diyos ay nalulugod na ipakita ang kanyang lakas sa mga taong nanghihina at nanghihingi ng lakas sa kanya upang ang kaluwalhatian niya ay mahayag. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 11, ito po ay isang paalala sa atin ni Pablo na sa kanyang kahinaan ang Diyos ang nagpapalakas sa kanya. Kaya kung mahina ka ngayon at maliit ka ngayon at wala kang magawa, iniisip mong ikaw ay makasalanan at laging nagkakamali, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin sa araw-araw na. Amen? Si Kristo nga ay dumating bilang halimbawa ng kababaang loob, bagamat siya ay hari at Diyos. Tulad ng buto ng mustasa, maliit at hindi napansin ang kanyang pagdating sapagkat siya ay pinanganak sa isang sabsaban doon sa Bethlehem. Ngunit namuhay ng isang ordinaryong tao sa isang ordinaryong pamilya na hindi naman mayaman, isang karpenterong ama, at hinamak ng marami at sinabing, yan ba ang tunay na hari? Wala nga siyang kaharian at mga sundalo. Ngunit ito ay pangako na kailangang matupad sapagkat sinabi ng kasulatan na siya ay dapat mapako para saan? Para sa atin. Kaya patuloy po tayong magpakumbaba, ano, maging humble po tayo, humble me. No? Jesus must increase and I must decrease. Amen? Ang cross po ay isang simbolo ng kahinaan sa mata ng tao sapagkat ang cross noong unang panahon ay isang paghahatol sa pinakamasamang tao at makasalanan. Tayo po dapat ang naroon. Ngunit si Jesus na walang kasalanan ay nabayubay sa cross para sa atin. Sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa atin makasalanan upang tayo'y maligtas. Kaya ang simbolo na ng cross ngayon ay hindi na kapahamakan o kahinaan. Ito ay pag-asa at lakas nating mga anak ng Diyos sapagkat tinapos na ni Jesus ang lahat. Tetelestai o it is finished, it is done. So ang cross ay simbolo ng pag-asa at tagumpay, hindi kaliitan o kawalan ng loob. Kahit na sa ating mga gawain, madalas, no, ang simbahan natin maaring ilan lang po tayo dyan ngayon, kukunti tayo, nagsisimula tayo, but pinagpapala ko po ang lahat ng ating miyembro na tagapakinig na huwag po kayo mawalan ng loob. Ang pangako ng Panginoon, ang kanyang tipan, bagamat minsan tayo ay nawawalan ng loob at akala natin narurupok o nakakalimutan tayo. Ito ay nagtataglay ng natatagong kapangyarihan mula sa Diyos. Ang pangako ng Panginoon ay tiyak na matitupad. Kaya kahit maliit lang sa simula, huwag po kayong mawala. Kahit mahina sa simula, huwag kayong madaya. No? Si Abraham nga, walang background. No? Ngunit tinawag siya at naging isa siyang dakilang tao. Sino ba si David? Isa naman siyang dakilang tagapagbantay lamang, ngunit naging dakilang hari ng Israel sapagkat nanalig siya sa Diyos na siyang nagbibigay ng karunungan, kalakasan, at nawa tayo po ay maging tulad ng mga taong ito. Kaya nga tayo remnant eh. Kukonte, mahina, naputol, ngunit mag mananatili at magsusurvive hanggang sa huli. Sapagkat tiyak naman na lalago tayo, sabi sa verse 32, tiyak na
tulad ng isang butil, ito ay tutubo at lalago. Ang buto po ay lumalaki ng isang puno kung saan nagpapahinga ang mga ibon. Alala ko, ang isang buto ng isang mangga, patay na, ngunit pag ito ay lumaki, maraming nabubuhay, marami ang nag enjoy. Ito po ang sinasabi ng Ezekiel 17:23 at Micah 4:1-2 na tulad ng puno, ang mga bansa at ang mga tao ay makakatagpo at makakasumpong ng kapahingahan kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon, sa ating Kristo na si Jesus. Kaya lumapit tayo sa Kanya at isang araw tayo ay tatanggap ng kapahingahan. Amen? So I encourage everyone na kung may mga problema, mga opposition, wag po natin itong alalahanin. One day tayo ay tutubo. Amen? Sa oras at takdang panahon na ibinigay para sa atin. Kaya wag kayong ma-excite, mainggit, may panahon para sa atin. Ang mukhang hindi gaanong mahalaga ngayon, yung parang mga walang halaga, no? Pero isang araw o balang araw, ito ay maluluwalhati. Tulad ng mga disipulo na lumaganap sa buong mga bansa. Ganon din sa ating buhay espiritual. No? Mukhang walang nangyayari, mukhang walang mga pagbabago. Ngunit alam nyo ba na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan at buhay? Maaring ang paglago natin ay dahan-dahan. Di katulad ni ganit ni sister, ang marunong na siya mag-pray. Di katulad ni sister, marami na siyang answer, marami na siyang blessing. Huwag po kayong madaya doon. Maaring mukhang mabagal ang ating paglago, ngunit tiyak naman po ito. No? Yung iba mabilis, ngunit mabilis naman ah, bumagsak. No? Pagpapalain tayo ng Panginoon, bago yun. No? Kaya kung sila ngayon bago, darating yung araw sa iyo bago, sila luma na. No? Kaya okay lang kung mabagal basta tuloy-tuloy. Amen? So patuloy po tayong gumawa sa Panginoon. Magpatuloy na mag-serve, manalangin, at magsik sa kanyang presensya. Alam niyo ba na sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58 na ang ating mga pagpapagal sa gawain, unti-unti man tayo nagbabasa, unti man yun na-memorize nating Bible verse, unti man yun nasisira natin, iilan lang tayo, ngunit hindi ito mawawala ng kabuluhan. Our labor in the Lord is not in vain. Kaya kung meron kang konti ngayon, gamitin mo ito. Gamit mo itong konti na ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Konti lang yung offering mo, okay lang yan. Konti lang yung mabibigay mo, okay lang yan. Sapagkat konti o marami, nababatid ng Panginoon ang ating puso. No, yun ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya sabi nga, di ba, a cup of water, ibigay natin sa isang disipulo, sa isang manggagawa, hindi kakalimutan ng Panginoon ng reward. No? So, hindi nagre-require ang Panginoon ng malaki. Amen? Konti, okay lang yan. Number three, ang tahimik na impluensya. Naalala ko po yung leaven bread na kung saan nilalagyan ito para umalsa. No? Sinabi doon na hindi nakita, no? Ngunit merong nangyayari. Isang secret ingredient ito. So ano ba ang secret ingredient natin sa paglago? Ang libadura po ay gumagana ng tahimik ngunit malakas. No? Ganito po ang salita ng Diyos. Ganito si Kristo kumilos sa atin. Ang banal na Espiritu ay magbabago sa ating puso mula sa loob palabas. Kaya wag po tayong masyado sa labas. No? Ang higit sa lahat, ano ang nasa loob. Amen? Ayon po sa Romans 16:25-26, ang tipan ng Diyos ay natatago ng mahabang panahon ngunit nahayag na ngayon kay Kristo. Kaya kung meron tayong Kristo sa loob natin, ito ay isang dakilang pagpapala.
Bagamat akala natin wala itong pagbabago, ngunit may pagbabago. I saw that in our members sa WAO, sa Surigao, or even sa mga buhay ng mga bata doon sa Iloilo, na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan at kumikilos ang banal na espiritu sa ating mga pastor at mga manggagawa doon. Tahimik, ngunit mayroong impluensya. Ito ay tumutubo, gumagana. Hindi man batid sa iba, walang man nakakaalam. Ngunit naniniwala ko na ang banal na espiritu ay nananahan sa atin. Amen? Kaya huwag kayong madaya sa panlabas na sitwasyon o mga sirkumstansya at problema. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ang ating kapatid na sa Ate Noraline ay gumaling na or patuloy na nagpapagaling dahil sa mga panalangin at encouragement ng ating members, ng ating pastor. So, ito ang gusto ng Panginoon. Ang banal na Espiritu ay may kapangyarihang magbago po ng ating tao. Nakita ko yung mga baptism ng mga kabataan, ng mga members, mga pagbabago ng buong pamilya mula sa mga bata hanggang sa kanilang mga magulang, at pagbabago ng isang lugar, ng isang pamayanan at isang kultura. Dahan-dahan ngunit meron itong impluensya. Ito po ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa atin. Ayon sa 1 Corinthians 5:17, ang dati nating sarili, pagkatao ay napalitan na ng panibago. We are new creation. Meron na tayong bagong kaisipan, bagong puso, bagong salita, bagong pag-asa. Lahat ay bago. Kaya enjoy natin yung mga bagong ito. Amen? Kaya patuloy na manalangin, magpagal sa Panginoon, maging saksi, magpahayag, mag-share ng Ebanghelyo, maglingkod sa Panginoon. Anumang pamamaraan, service ba ito, giving, or as pag-encourage ng mga members, no? Magpagamit tayo sa Panginoon ng tapat. Amen? Mamuhay ng tapat at may pag-asa sa Kanya sapagkat ang lahat ay nagsisimula sa maliit, ngunit pupunuin ito ng Panginoon. Di ba? Wala namang malaki agad. Napupuno ang kukonti. No? Dumadami ang kukonti pag marami. Amen? Konklusyon, tulad ng pagtupad ng Panginoon sa Psalms 78 verse 2 tungkol sa mga talinhagang ito, ang Panginoon ay tutupad ayon sa kanyang salita. No? Kung meron tayong salitang pinanghahawakan, tutuparin ito ng Panginoon. Anong salita ng Diyos ang iyong pinanghawakan ngayon? Kung ikaw ay may pinanghawakang bersikulo, pangako ng Diyos, tiyak na tutuparin niya ito. Maaring mukhang ikaw ay maliit, mahina, ngunit isang araw, dahil sa iyong buhay na pag-asa kay Jesus, ikaw ay makakasama niya sa kalwalhatian doon sa langit at gagamitin ng Panginoon sapagkat ang itinanim ng Diyos ay dinadala niya para anihin. So, itong ating buhay na pag-asa. Muli, mga kapatid, mula sa maliit hanggang sa maging malaki. So, kahit maliit tayo ngayon, weak, pero ang Diyos natin ay malakas. Ang Diyos natin ay tumutupad sa kanyang pangako. Ito ang kaharian ng Diyos. God bless you, and see you next time.